dahil hindi niya kayang sumagot sa mga issue. Tingnan niyo sa mga press conference, 'di ba? Limited ang tanong, yung mga sinasala muna 'no, ng mga katanungan saka sa kanya sasagutin. Tapos anong sinasabi niya, "Oh, tama na wala ng follow-up question." Sinasabi niya 'yan, 'di ba? Sa kanyang press conference, dinig ng mga tao, wala ng follow-up questions, tama na. Oh, pinipili niya mga kaibigan at ayaw niya ng mga follow-up questions. Kasi kung ano lang yung question na ibinigay sa kanya nauna, iniisip niya, ito ang isasagot ko. Tapos kapag may mga follow-up question, hindi na niya alam kung ano ang isasagot. Wala po siya nito, walang ganito si Sara Duterte. Sabi ko nga sa inyo, magdebate kami niyan, talo ko 'yan. Talo sa akin 'yan 'pag nagdebate kami, mga kaibigan. Lawyer siya, hindi ako lawyer. Bigyan niyo lang ako kung anong anong topic. Kung tungkol sa batas 'yan, aralin ko. Talo sa akin 'yan. Walang-wala sa akin 'yan mga kaibigan, pagdating dito. Common sense, wala siyang common sense. Wala. Pagdating dito wala siya mga kaibigan, wala. Wala siyang maipagmamalaki, wala siyang ibubuga. Public speaking, puro lang siya ad hominem, puro lang siya paninira, puro lang siya bintang. Sa dami ng binintang niya sa Marcos administration, meron ba siyang nilatag kahit isang ebidensya? Sa dami ng kanyang mga sinabi na mga pangit tungkol kay Speaker Martin Romualdez, halos lahat bumalik sa kanya, sa tatay niya. Sabi niya, si Speaker Martin Romualdez kriminal daw. Ano ngayon, yung tatay niya nakakulong sa The Hague sa kasong crime against humanity. Lahat ng mga sinasabi niya, ni isang ebidensya, wala siyang nailatag. Kapag ikaw ay lawyer, ang ugali ng isang lawyer bago ka magsalita, dapat back by evidence. Bago ka magsalita, dapat isipin mo kung may ebidensya. Yun ang lawyer, yan ang ugali ng lawyer. Pero sa ugali ni Sara Duterte, isa lang siyang marites. Isa lang siyang umaatikabong marites. Puro ad hominem, puro paninira ang alam, pero ni isang ebidensya, walang inilatag. Yan number one yan. Number one, kaya si VP Sara Duterte ay nakakasuka. Tama ang sinabi ni Antonio Contreras, no, ni Professor Antonio Contreras, na tuwing nakikita niya si VP Sara Duterte, para daw siyang nasusuka. Dahil sabi niya, paano? Bakit ito nagugustuhan ng ibang mga tao? Bakit daw gagawing leader ang isang ganitong klaseng babae? So, number one ekis na siya doon. Pagdating dito, wala. Wala siyang ganito. Ano pa? Pagdating sa pagdating sa pakikipag-usap, pagdating sa karakter, X. X din siya. Unang-una, wala siyang karakter ng isang leader. Ano ang isang leader? Paano maging leader? Ang isang leader, nakikita niyo naman siguro ang ginagawa ng ating Pangulo. Ang isang leader, walang sinasanto, walang sinisino, kahit ano ka pa. Dilaw, pink, pula, pare-pareho. Ang treatment, ang isang leader, hindi magpapabor sa pula dahil siya ay pula. Hindi papaboran ang dilaw dahil siya ay dilaw. Hindi ganon ang isang leader. 'Di ba? Katulad ng ating Pangulong BBM, hindi niya pinapaboran dahil ito ay bumoto sa kanya, papaboran niya. Hindi niya ginawa. Kaya nga ano nangyari kay Maharlika? Oh, si Maharlika, 'di ba, nung mga panahon na siya ay nangangampanya, 'di ba? Oh, talagang campaign for PBBM. Umasa na nabibigyan siya ng seat sa gobyerno. Pero hindi nangyari. Kasi hindi naman nakita ng Pangulo na qualified siya. So sino ang inilagay? Ang nilagay doon mga DDS, no? Si Trixie, DDS. Yun ang gustong-gustong makuha ni Maharlika yung PCO. Pero ang nilagay isang DDS na si Trixie. Oh. Later on tinanggal din dahil nakita incompetent. So ganun po yung Pangulo natin. Vic Rodriguez, napakatagal na niyan, nakasama ng ating Pangulo, BBM, pati sa kanyang laban doon sa kanyang electoral protest, kasama niya si Vic Rodriguez.
Nung nahalal ang Pangulo, binigyan niya ng pwesto Executive Secretary. Pero anong ginawa ni Rodriguez? Oh, nahuli na meron pala siyang mga kalokohan. Nagbebenta pala ng mga appointments, milyon-milyon. Nahuli sa mga sugar importation na dinudoktor pala niya ang mga pirma ng ating Pangulo. So, anong nangyari? Tanggal. Yan ang Pangulo natin. Guys, walang ganyang ugali si Sara Duterte. Dahil si Sara Duterte, kapag kaalyado, yun ang pinapaaburan. Kapag kaalyado, kahit na ikaw ay isang rapist, papaburan ka at sasabihin niya na wala kang kasalanan. Si Sara Duterte, papaburan ka. Kahit na may kasalanan ka, ipagtatanggol ka niya basta ikaw ay kanyang kaalyado. Pero siya ay mapaghiganti doon sa kanyang mga political enemy na tinatawag. Ang isang leader dapat mapagpatawad katulad ng ating Pangulong BBM. Walang ganyang ugali si Sara Duterte, kaya hindi siya pwede maging leader. Kapag naging Pangulo si Sara Duterte, lahat ng kanyang kalaban sa politika ay mamamatay, mapupunta sa 6 feet below the ground dahil lahat ng kanyang kalaban igaganon niya. Ano ang aking pruweba? Ano ang proof ko na si Sara Duterte kapag siya ay naging Pangulo ng Pilipinas, mawa-wipe out lahat ang mga kritiko. Ano ang aking proof na si Sara Duterte kapag naging presidente ng Pilipinas, mamamatay lahat ng mga kumakalaban sa kanya at hindi niya kaalyado? May proof ako dyan. Unang-una, ang sinabi ni dating Pangulong Duterte doon, no, sa Villamor Air Base nung siya ay inaaresto ni Torre. Ang sabi niya, 3 to 6 months lang, madali lang daw ang months. Sabi niya, kapag naging pangulo itong si Sara, ubos lahat 'yan. From the mouth of the father. 'Pag naging pangulo daw si Sara Duterte, ubos lahat 'yan. Anong mangyari sa mga 'to? Ubos lahat 'yan. 'Di ba? Ano naman ang sinabi ng kanyang masugid na DDS din na si Dado? Ubos daw ang mga BBM vloggers, ubos daw ang mga BBM supporters 'pag nabago daw, no, kapag nabago daw ang kumbaga ang tadhana, no, bumaliktad ang gulong, ubos lahat ng mga maka-BBM. Proven, mga kaibigan, 'di ba? Proven 'yan. Sila mismo coming from their mouth at sa kanilang mga vloggers at sa kanilang mga followers. Dito nga lang sa page ko, maraming 'pag may nakikita ako na mga komento na magtago na daw ako kapag si Sara Duterte na ang naging pangulo ng Pilipinas. Meron pa magsasabi, "Uy, kapag si Sara na ang pangulo ng Pilipinas, lulutang-lutang daw ako sa ilog." So, confirm, mga kaibigan, confirm na kapag ang naging pangulo ng Pilipinas ay si Sara Duterte, pagpapatayin lahat ng mga kumalaban sa kanya. So, yan po ang pangatlong reason kung bakit hindi siya pupuwede na maging pangulo ng Pilipinas dahil siya ay walang puso na na mabuti. Siya po ay hindi mabuting tao. Siya po ay masamang tao dahil siya po ay mapaghiganti at siya po ay papatay ng tao. Mga kaibigan, hindi na natin, 'wag nang mag-sugarcoat dito, 'no? Kasi sinabi mismo ng tatay niya, sa Villamor Air Base nung siya ay inaaresto ni Torre, na kapag naupo daw si Sara Duterte, ubos daw lahat. Ubos ang lahat 'yan. Ano mangyari sa mga 'to? 'Pag naupo si Sara, 'pag naupo si Inday, ubos lahat ito. Sabi mismo ni Digong, 'no? Hindi niyo 'yan mapagkakaila, maraming video, oh. So ano pa ang pang-apat? Bakit hindi puwedeng maging pangulo ng Pilipinas si Sara Duterte? Dahil ayaw niya ng accountability. Gumagastos siya ng pera, pero walang accountability. Wag mo siyang iko-COA, ayaw niya. Bigyan mo lang siya ng budget, pero wag mo siyang iko-COA, ayaw niya. Ayaw niyang magbigay ng mga dokumento, ayaw niyang sumagot sa House of the Representative, ayaw niyang sumagot sa impeachment trial, ayaw niyang linisin ang kanyang pangalan, ayaw niya. Bigyan mo lang siya ng pera, pero ayaw niya ng accountability.
Pang-apat 'yan. So, hindi siya pupuwedeng maging pangulo ng Pilipinas dahil siya ay isang korap. Pang-lima, hindi siya pupuwedeng maging pangulo ng Pilipinas dahil mapapahiya tayo sa buong mundo. Unang-una, siya ay pro-China, tuta ng China. Lahat ng mga ginawa, pinaghirapan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa West Philippine Sea, sa pagpapaganda ng ekonomiya natin, sa, pag-alis ng pugo, at kung ano-ano pa ng mga illegal na mga gawain, lahat yan babalik kapag si Sara Duterte na ang naging pangulo ng Pilipinas. Pang-anim, kapag si Sara Duterte na ang naging pangulo ng Pilipinas, babalik na si Kibuloy, mawawala ang kaso ni Kibuloy, mawawala ang kaso ni Bantag, ni Tibes, lahat ng mga kakampi, kaalyado, mawawala ang kaso, tuloy-tuloy na naman ang kanilang paghahari-harian dito sa Pilipinas. Pang-pito, 'pag naging pangulo si Sara Duterte, kawawang-kawawa ang mga Pilipino. Tayo ay mapag-iiwanan sa buong mundo dahil wala naman siyang gagawin, kundi pagtiyutiyugihin ang kanyang mga kalaban at pagtiyutiyugihin ituloy ang war on drugs na madugo ni Duterte na puro mga mahihirap ang tiyutiyugihin at ang mga kakampi, ang mga drug lords na kakampi ay poproteksyonan, 'no? So mga kaibigan, siya ngayon ang magiging the worst president of the Philippines kapag, 'no, pangalawa sa kanyang tatay. Maraming nagsabi mga kaibigan, kung yung tatay ay worse, mas worse itong anak na 'to. Maraming nagsabi niyan mga kaibigan. Kung si Duterte daw ay isang masamang pangulo, mas magiging masamang pangulo ang kanyang anak na si Sara Duterte. Iyan ang katotohanan. Nakikita na natin, may ebidensya. Kumbaga, wala tayong sugarcoating 'no, mga kaibigan. Hindi tayo dito magsu-sugarcoat na ganito, ganyan 'no. Sasabihin natin ang katotohanan. Yan po ang sinasabi, yan po ang mga, sinasabi ng mga political analyst, ng mga political observer na kung masamang pangulo ang tatay niyan si Duterte, mas magiging masamang pangulo ang anak na 'to na si Sara. Yan po ang katotohanan mga kaibigan 'no. So, ano pa, yun nga, sabi ni Antonio Contreras 'no, nakakasuka daw si Sara Duterte 'no. Okay. Nakita ko si Sara Duterte, talagang parang gusto kong masuka. Sa totoo lang. Parang how can people love this woman? How can people consider this woman as a leader material? Pag nakikita ko si Sara Duterte, talagang parang gusto kong masuka. Sa totoo lang. Parang how can people love this woman? How can people consider this woman as a leader material? Pag nakikita ko si Sara Duterte, talagang parang gusto kong masuka. Diba? Masusuka daw talaga siya. Parang how can people love this woman? Masusuka talaga siya 'no. Sabi ni Petronilio Parungaw, "Tama ka madam dahil naipakita nila ang kanilang kasamaan." Yan. Daisy Sorensen, "It's nice na malakas ang loob mo isiwalat ang bad attitude at way of bad consequence sa bayan. Sinasabi lang niya ang katotohanan." Yes po 'no. Benson, Digong Dik. Florida Greenfield, hi Admin Rich. Hi din po sa inyo. Yan. Salamat po sa pag-drop by. Yeah. At sabi naman ni Red Crown TV, "The truth hurts mga DDS, tanggapin ang pagkatalo nyo." Tama, no? Correct. At sabi naman ni Kiss Me, isipin mo ang yaman-yaman ng dagat. Pamigay niya lang sa China kasi nakinabang na siya una. Tumpak. Wala siyang utak guys, wala talaga siyang utak.
Hindi niya alam na kung sino ang magkokontrol sa West Philippine Sea ay siya ang magkokontrol sa ekonomiya ng buong mundo. Kayong mga DDS na nakikinig dito, alam niyo ba yon? Alam niyo ba na kung sino ang makakapag-kontrol ng West Philippine Sea or ng South China Sea na pinagkokontestan ngayon ng Pilipinas at China? Alam niyo ba kung sino ang makakapag-kontrol niyon? Ay siya ang makakapag-kontrol sa ekonomiya at sa military power ng buong mundo. Alam niyo ba yon? My God, 60 to 7% ng mga world trade ay dumadaan diyan sa dagat na 'yan, sa karagatan na 'yan. Na yung part niyan, yung tinatawag na West Philippine Sea ay atin. Kung titingnan natin, kaunti lang 'yan mga kaibigan, hindi hindi napakalaki niyan 'no, hindi po. Ang malaki po yung buong South China Sea 'no, South China Sea ang pangalan, pero hindi po ibig sabihin sa China 'yan. Dati iba ang pangalan niyan 'no. 3 beses sa pagkakaalam ko 4 na beses nagpalit-palit ng pangalan 'yan mga kaibigan 'no. Dati iba ang pangalan niyan 'no. So hanggang sa naging South China Sea. Dati ang tawag lang po diyan ay South Sea, East Sea, gano'n lang po, North Sea, tapos later on naging, South China Sea. At meron pang katawagan diyan yung mga Vietnamese, yung mga Arabian 'no, iba-iba po ang tawag diyan hanggang sa naging South China Sea. So 'yan po mga kaibigan, kapag nakontrol po ng China yang, South China Sea at yung West Philippine Sea, guys, ikokontrol nila ang world trade, ang trading ng buong mundo. Sila po ang magiging hari at sila din po ang makakapag-control ng military 'no, at makakaya na nilang i-invade ang Taiwan ng walang kahirap-hirap. Yan po mga kaibigan, kaya gustong-gusto ng China na kunin yan at ano pa, napakayaman po 'no, napakarami po diyang oil, natural gas diyan po sa West Philippine Sea. Ano pa, napakayaman po 'no, biodiversity, napakayaman po ng karagatan na yan. Kaya yan talaga ay gustong-gustong kamkamin ng China, pero pinamigay lang ni Digong. Anong sabi ni Digong? "Eh, dagat lang yan, marami tayong dagat, ibigay lang yan." Oh. Grabe mga kaibigan, the worst president of the Philippines, napaka-worst po, napakagrabe po ng ginawa ni Digong sa Pilipinas. Walang kapantay na kasamaan ang ginawa ni Duterte sa Pilipinas. Traidor, traidor talaga mga kaibigan. Ipinagkanulo niya ang mga Pilipino sa China. Ibinigay lang niya basta-basta ang China. Ah, ang China tuloy, ang West Philippine Sea. Ibinigay lang ni Digong ang West Philippine Sea sa China nang walang kagatol-gatol. Gano'n po siya, kasamang pangulo. At sa kanya din po 'no, sa kanyang administrasyon, mga kaibigan, ang ating bansa, marami po dito 'no, ay talagang kinubkob na ng China, mga kaibigan, sa pamagitan po ng papalaganap ng pogo sites, 'di ba? Gumaganap ang pogo sa buong kapuluan ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kaibigan, ano yung sinasabi ni Alunan, dating DILG secretary? Makukubkob na tayo ng China. Dahil yung mga pogo mga kaibigan, yung mga pogo pala diyan, mga kaibigan, hindi pala yan pure na mga pogo. Mga PLA pala yung kumbaga yung mga um, yung nag yung pinakamay-ari ay PLA pala mga kaibigan, People's Liberation. Military pala yan ng China. Nagpapanggap lang sila as pogo sa bansang Pilipinas para hindi lang para mangamkam mga kaibigan 'no, at hindi lang para magnegosyo, kundi para sakupin talaga ang ating bansa at isang araw magugulat na lang tayo kapag may order sa China, "Attack the Philippines." Magugulat na lang tayo na biglang yung mga pogo sites maglalabasan, mga army 'no, People's Liberation Army ng China at magugulat na lang tayo na aatakihin na ang mga Pilipino at lahat tayo ay gagawin ng slave. Yan po ang mangyayari. Pero mabuti na lang at meron tayong pangulo na napakatalino at talagang nag-iisip ng tama kasi makabayan, Pilipino at makabayan ang ating pangulo ngayon. Hindi katulad ni Duterte na walang alam kundi
isalba lang ang kanyang sarili at he don't care mga kaibigan kahit sakupin tayo ng China kasi sabi nga niya, "I'm Chinese." Chinese daw siya, eh, kaya he don't care kahit sakupin tayo ng China at kahit gawing China ang ating bansa, kahit gawin pa tayong probinsya ng China, he don't care, wala siyang pakialam dahil si Duterte po ay Chinese. At mga kaibigan, ang nanay niya pinagawan ng university doon sa China. Kita niyo naman siguro mga kaibigan 'no, yung nanay niya pinagawan ng eskuwelahan sa China, university sa China, dahil ang nanay po niya ay matagal na naging guro sa China. At sabi ko nga sa inyo para maging guro ka sa China, ikaw ay isang leftist. Leftist, komunista. Kasi mga kaibigan, ang itinuturo naman po sa China 'no, sa mga kabataan, start pa lang, nursery, kinder, tinuturo sa kanila ang mga prinsipyo, ang dogma ng isang komunista at tinuturo sa kanila ang magmahal sa partido, sa party, party first before family. Partido muna, ang Communist Party muna bago ang pamilya, bago ang lahat. Communist Party muna at hindi po sila naniniwala sa Diyos. Yan po mga kaibigan. Kaya ang nanay po ni Rodrigo Duterte ay isa pong komunista. Kaya siya ay pinarangalan dahil siya ay matagal na po na teacher sa China at siya po ay naging magaling na teacher ng mga komunista. Kaya po pala si Rodrigo Duterte ay umamin na siya daw ay leftist. At sabi niya, I will be forever leftist. Sabi po niya yan, no? Kausap po niya si Joma Sison, di ba, sa Skype pa noon, mga kaibigan, no? At sabi niya, I am left and I will be forever leftist. Kaya gusto din po gawin ni Duterte ang ating bansa na province of China para tayo ay maging komunista. Yan ang katotohanan. Magpasalamat na lang tayo na meron tayong presidente na talagang mapagmahal sa bayan. Nakakaawa lang po yung mga DDS dito kasi halatang-halata na sila po ay walang alam sa tunay na issue. Nakakaawa lang sila talaga. Sa totoo lang mga kaibigan, nakakaawa sila kasi sila po ay mga mangmang at wala po silang alam sa tunay na issue na ang kinakampihan pa nila at ang kanilang iniidolo ay may mga ginagawang masama sa bayan at traidor sa mga Pilipino. Pero kinakampihan pa nila dahil sila ay nabubutol. Budol. Hindi po kasi sila nagbe-verify. Nakakaawa. Sila po ay mga lumaking mangmang. Yan po ang katotohanan. 'Di ba? Yan. So, ano pa? Yan, mahirap po talaga kapag lumalaki kayong mangmang, kayo ay nauuto at madaling mabudol ng mga Duterte. Kawawa kayo, no? Nakakaawa. Ano pa? Okay. So, ito pa, no? Okay. Ito, isama natin 'to sa topic natin, no? Yan. 'To. Yan. Itong korupsyon, mga kaibigan, no? Corruption buster daw, pero Baguio is falling apart. Naku, parang alam ko na 'to, Hindi porket loud sa national stage, malinis sa sariling bakuran. Mayor Benjamin Magalong, who loves to preach anti-corruption in Manila, is facing not one but two grafts complaint right in his own backyard in Baguio City. Magalong paints himself as a hero in the fight against corruption. But in reality, ang ginagawa niya ay korupsyon din sa mata ng mga Baguio residents. Number 1, overpriced land deal. Number 2, anomalous infrastructure project.
Number 3, 4.4 billion city funds just sleeping in time deposits. Number 4, a city drowning in congestion, population, and political chaos. Number 5, plans to charge people just to walk along Session Road. Grabe naman to. Number 6, human trafficking and illegal gambling on the rise. Wow, grabe naman to. Is it true? Totoo ba ito? Kung totoo itong lahat ng 'to, dapat itong imbestigahan talaga, no? So the real question is, mayor corruption buster ka nga ba o publicity buster lang? Naku, Mayor Magalong, sagutin mo 'to, no? Kasi ang ingay-ingay niya ngayon, mga kaibigan, nagpepresenta pa siya na maging third party investigator sa flood control. Pero kung may ganito pala siyang issue, oh, hindi po pwede 'yan, 'di ba? So, ang tunay na tanong dito, no, mga kaibigan, corruption buster ka nga ba talaga o publicity buster lang, no? So, eto nga mga kaibigan, no, yung 95 million land deal scandal. Baguio City bought land in Tuba, Benguet worth 95.377 million, allegedly negotiated even before any ordinance was passed. Oh, kita mo And then ano pa, 1,650 per square meter ang binayad kahit walang access road at a third of the land is unfit for residential use. Naku, masama yan, no? Baka mamaya magkaroon ng lindol o whatsoever, madisgrasya pa yung mga itatayo dyan na residence, di ba? Naku, masama yan, Mayor, no? So, totoo ba yan? So, kung totoo yan, naku, dapat ikaw ay imbestigahan, no? So, ano pa? Councilor Yaranon, scandalous overpriced, pre-arranged public housing daw or public robbery? So the 50 million Erisan building fiasco. Magalong is also being accused over a 50 million multi-purpose building in Barangay Erisan. OMG, isa pa. DPWH flag discrepancies, wrong elevation, wrong column sizes, wrong footings. Project was only 60% complete when DPWH terminated it, but the city continued it away. 11 million of city trust fund spent with no proper authorization. So where did the money go, Mayor? Naku, Mayor! Is it true? Totoo ba to, Mayor, no? Grabe. Ito pa. Ito pa ha. Public market for sale. Magalong wants to privatize the Baguio public market despite opposition from vendors, residents, and even the city council. Locals are asking, kanino ba talaga ang Baguio, sa tao o sa negosyo? My God, Mayor Magalong, no? So time deposits, Frozen Development, Baguio reportedly has 4.4 billion park and time deposits. Habang walang maayos na klinika, kalsada o abot kayang pabahay ang pondo ng lungsod. Grabe. Natutulog ang pondo ng lungsod habang walang maayos na mga pabahay. Grabe, pinatulog ang pondo. Kumbaga, nag-invest pero ang dami namang pangangailangan sa Baguio City na dapat na i-improve. Remember Vico Sotto? Anong sabi ni Vico Sotto? Ang pondo hindi dapat pinapatulog sa mga trust fund or whatsoever or sa savings. Ang pondo dapat ginagamit sa mismo sa Pasig dahil maraming pangangailangan. Yun ang sabi ni Mayor Vico Sotto, ang pondo wag daw patutulugin. So mukhang ganito ang ginawa no ni Mayor Magalong, pinatulog ang pondo. So from sanctuary to concrete jungle, Baguio used to be peaceful. Now it's a city of traffic, overdevelopment, and lost identity. Quick to please tourists, slow to fix problems for locals. Residents say Baguio has become more like a theme park than a home. Ay, grabe, no? So, yan. Ito pa, new issues. Ito naman yung bagong issue no, under Magalong's watch. Number 1, proposed
250 congestion fee just to access Session Road. Residents are furious. Grabe. Dadaan ka lang sa Session Road, kailangan mo magbayad ng 250? Ano pa? Human trafficking cases rising, students reportedly involved. My goodness. Ano pa? Illegal gambling rampant, no strong enforcement from City Hall. Oh my God, may nababalitaan nga ako dyan na mismo daw no, malapit sa City Hall, andun daw yung mga illegal gambling. Oh, gaano katotoo yan? Guys, hindi naman yan ilalagay dyan kung ang mayor ay ayaw. Sa totoo lang, no, may nagsabi nga noon na isang mayor mayor ba yun o governor, no, na ang isang syudad daw, no, isang syudad, hindi daw magkakaroon dyan ng gambling. Sabi niya, hindi magkakaroon ng gambling diyan kung hindi yan papayagan ng mayor. Bakit nagkakaroon ng gambling? Kasi yung mga pasugalan na yan, nagbibigay yan Nagbibigay yan sa mayor. Kaya pinapayagan. Pero kung ayaw daw talaga ng mayor na merong gambling, wala daw sugal na magaganap diyan kasi kontrolado ng mayor yan ang lugar niya, no? So kapag may makitang pasugalan, papahuli agad yan sa mga pulis. Pero kung ang mayor ay pumapayag, talagang mamamayagpag ang gambling, di ba? So ito po yung nangyari, no? Ang gaano ito katotoo, no, mga kaibigan. Sana ay imbestigahan din itong Baguio City dahil guys, maganda pa naman 'tong Baguio, no? So gusto ko ngang makabalik ulit dito para makapasyal. So eto pa, Magalong spends more time commenting on national corruption issues than fixing the actual rot in Baguio. Eto ang masama. Eto talaga ang masama. Eto talaga yung hindi ko gusto Yung bang ang hilig mong makisawsaw sa issue na may issue, pero yung sarili mong bakuran hindi mo maayos. Remember Sara Duterte, mga kaibigan? Naalala niyo ba si Sara Duterte? Nung mga panahon na siya ay nasa DepEd pa, DepEd secretary pa siya, mga kaibigan, na ang dami niyang mga kapalpakan sa DepEd. Pero anong ginawa niya nun? Pinulaan niya yung defense, pinulaan niya yung armed forces, pinulaan niya yung mga ahensya ng gobyerno, pinulaan niya ang opisina ng presidente. Pero yung DepEd, failure. Eto talaga ang politiko na trapo. Eto talagang ayoko sa lahat. Yung bang nagmamagaling ka, nagmamarunong ka, ang dami mong komento patungkol sa ibang departamento, pero yung sarili mong bakuran hindi mo maayos. That's a big, big no, no. Diba? So, ano pa? So, mga kaibigan, no? He's become a media darling, but Baguio continues to suffer. Corruption scandals, broken infrastructure, crumbling public services, disconnected leadership. No? So not all who fight corruption are clean. Some just use it as a career move. Career move, mga kaibigan, no? Para utuin yung mga tao na walang alam, para budulin yung mga tao na madaling magpabudol. Kaya nga ang palagi ko sinasabi sa inyo, research. Mag-research. Kahit ano yung naririnig nyo, bawa may narinig kayo galing sa akin, research muna kayo. Huwag agad maniniwala. Kahit kanino nyo narinig yan, research muna kayo, no? Kahit nga mga kaibigan kahit nga marinig nyo pa yan sa mga let's say na mga merong mga credibility na mga news agency, kahit marinig nyo pa yan sa government official or whatsoever, kailangan nyo pa rin talagang i-verify at i-research yung sarili nyo. Kayo mismo ang makakaalam, no? Yan ang maganda, yan ang matalinong pagsuri, no, sa mga facts. Huwag po kayong magpapabudol kaagad-agad. Kailangan yung mag-research. Yan po ang katotohanan, no? Para hindi po kayo mabudol. So ano pa? Ayan mga kaibigan, no? Ang tanong pa dito, paano na ba ito mga kaibigan, no? Yung land deal scandal, 95 million deal with no proper vetting over price pre-negotiated. So gaano to katotoo, no? Mayor Magalong, yung Irisan building mess, 50 million wasted project terminated and city continued it illegally.
Ano nang nangyari diyan, Mayor Magalong? Is it true? Public market for sale, privatization despite local protests, frozen development, 4.4 billion park roads and clinics left to rot. Oh my God, is it true, Mayor Magalong? City in decline, pollution, traffic, illegal activities, tourism first policies, double standard, and double standard, no, speaks out on national issues but blind to local corruption. Ito ang pangit, no? Mga kaibigan, ito talaga ang hindi ko gusto. Yun bang nagtuturo ka sa ibang tao, yun bang nagne-name drop ka ng ibang tao na si ganito, corrupt, si ganon ganon, corrupt. Pero yung sarili mong bakuran, hindi mo nakikita ang iyong korupsyon. Parang si Sara Duterte. Ang dami na niyang dinrap, ang dami na niyang mga bomba na mga pinasabog kuno tungkol sa administrasyon, tungkol kay Speaker Martin Romualdez, pero hindi man lang niya masagot yung tungkol sa kanyang confidential funds. Pero hindi man lang niya ma-open yung kanyang bank accounts na sinasabi ni Trillanes. Tingnan mo yan, hypocrite, di ba? Hypocrite. So, itong mga ganitong klaseng tao, hindi ito dapat mamayagpag pagdating sa politika, no? So, how true, gaano ito katotoo, no? Mayor Magalong. So, umalma nga po, no, si Richard Gomez. Ang sabi po ni Representative Gomez, no? Hits, Mayor, fix your city first before blaming others. Mga kaibigan, yari ka ngayon, nagalit tuloy si Goma, no? Tama naman si Richard Gomez, eh. Fix your city first before blaming others. Manila, Philippines Leyte 4th District Representative Richard Gomez has urged a clean mayor. Oh, clean mayor. Malinis daw na mayor to address problems in his own backyard before dragging the entire Congress into corruption allegations, saying the city is drowning in problems. My God, tama naman talaga dyan si Goma, no? O bago ka maglinis ng iba, bago ka magturo ng iba, ayusin mo muna yung Baguio City, di ba? Tama naman siya. In cryptic Facebook post on Tuesday, Gomez claimed that the alleged clean mayor's accusations against lawmakers were not really about corruption, but stemmed from a dispute with a congressman representing the mayor's city. O, kita mo? So, it's all about politics. Politics. Politika. Ito talaga si Magalong ay isang trapo. Trapo, no? According to Gomez, the mayor is making the accusations because the congressman from the city is bringing in more projects. However, the Leyte lawmaker said that the mayor should not drag everyone into the matter. It doesn't surprise me anymore that this so-called clean mayor is throwing accusations of corruption at us, congressman. Corruption has become the easiest issues to ride on nowadays. But let's be honest, I don't think this is all about corruption, Gomez said. If this is about his own congressman who happens to bring in more projects for his district than he can for his city. Ay, kaya pala mga kaibigan, no? Inggit po ang nangyari dito, no, kay Magalong, no? Don't include all of us. If you have a problem with your congressman, face him. Don't drag all of us into your fight. Don't discredit every congressman just to make yourself look good, he added. Tama naman talaga si Goma. Instead, focusing on corruption allegations in Congress, Gomez urged the local chief executive to solve problems in the city, including poor air quality, public transportation, waste disposal issues, and urban planning concerns. You talk nonsense about corruption in Congress? Why? Because it's an easy headline, no? So, dapat daw ayusin niya muna ang kanyang syudad bago siya magturo ng iba. Tama naman, makes sense, di ba, mga kababayan?